Hello po mga manay and welcome sa ating mini lifestyle vlog. Kaya naman, matanong ko lang, nakapag-book ka na ba kung saan kayo pwedeng magbakasyon ng inyong pamilya or naghahanap ka pa rin ba? Ngayong araw samahan nyo kami dahil dito sa aming pinuntahan, I'm sure na magugustuhan ninyo. Kung hanap mo yung running water, yung mula sa bukal, yung hindi ka mangingitim, yung saktong talagang marerelax ka at talagang tanggal ang init ng iyong katawan. Kaya naman samahan nyo kami at dumayo kami dito sa may San Pablo, Laguna. Kaya naman mula Bulacan talagang biniyahe namin at nagutom kami mula dito sa aking tikoy roll na binahagi ko ng demo ko. Alam nyo ba, demo ko kahapon tapos kinabukasan, tamang gala kasama ang aking mga chikiting. Ine-enjoy talaga namin lalo na mahaba din ang bakasyon ng mga bata, kaya naman sinulit ko na para ma-enjoy namin, kasama namin sila. Kaya naman mula San Jose del Monte, Bulacan, bumiyahe kami hanggang San Pablo, Laguna. So ayan, talaga namang mahaba-haba din ang biyahe at grabe, sobrang init talaga. At dito nga madadaanan nyo rin ang SM City San Pablo, Laguna. Then mga ilang kembot lang, may makita na kayong mga signage ng Bato Springs kung saan hindi naman kayo mahihirapan hanapin. Kasi pwede niyan ipin sa Google Map. Then papasok na tayo sa Barangay San Pablo. At dito nga sa aming biyahe dahil malapit na kami, meron kaming nakita na sasakyan na nagbabaksak ng mga pakwan na talagang mura. Kita nyo naman ang lalaki at dito sa nabili ko 200 pesos lang po ito. Sa amin binibenta to 500 hanggang 600 pero dito 200 lang. At dahil nangungulit na nga ang mga bata, meron kaming nadaanan na pandesal, mobile pandesal. So bumili rin kami nito dahil nagugutom na kami, with cheese do at with malunggay. Kaya naman goods na goods para sa biyahe namin at sakto na, mainit-init pa talaga kaya naman talagang tanggal ang gutom naming mag-iina. At dahil nga ilang minuto na lamang ay malapit na kami dun sa aming pupuntahan. At kapag malapit na nga kayo, papasok kayo dito sa Barangay San Cristobal. Kung saan ilang minuto na lang talaga namang nandun na tayo sa ating pupuntahan. At eto nga yung papasok sa kanila, yung Gubat Spring. So napakahaba nito mga manay, pero ito po ang kanilang daanan papasok. At dito nga makikita nyo yung mga nagtitinda na mga kailangan ninyo gaya ng salbabida, tubig, soft drinks, at yung mga pwedeng pang-ihaw, meron din ditong tilapia, meron din ditong ube ng San Pablo. So pwede kayo ditong bumili. At dahil nga ito ay biglaan, talagang wala kaming dala kahit ano, kaya naman lahat ay kailangan naming bilhin, gaya ng yelo. So eto nga nung nakabili na kami kay ate, sulit naman kasi sakto lang din naman yung benta niya sa mga paninda niya. At dito nga madadaanan niyo yung mga nagbebenta ng ube halaya at napakahaba nito. Ang kagandahan, two-way yung kanilang papasok kaya hindi kayo magsasalubong. Then meron din kayo madadaanan dyan ng mga nagbebenta ng mga live tilapyang Batangas. At mabanggit ko nga rin pala sa inyo mga manay, bali yung pagpunta namin dito ay 2:00 kami ng tanghali umalis sa aming bahay, kaya naman yung pagpasok namin dito ay pang overnight na. Bali bago kayo pumasok, makikita nyo yung entrance fees nila, day tour and yung overnight. Yung day tour nga po pala nila ay 200 pesos, good for 6 AM to 4 PM. At yung kanilang overnight ay 6 PM to 4 PM. So, mas mahaba-haba yung panggabi, pero 300 pesos ang inyong babayaran. Bale, pagpasok nyo nga po pala dito, ang una nyong babayaran ay yung entrance fee na kanilang sisingilin. Yung sa kubo, yung sa rooms, ay dun po nila sisingilin. At dahil nga hindi kami nakapag-book ng room, kaya naman, ang ending namin sa open cottage kami mamimili dito sa loob. At madadaanan nyo kagad yung mga paliguan ng mga pambata. Then, sa parking naman ng kanilang sasakyan, ay huwag kayong mag-alala, wala pong bayad dyan. At kahit saan gusto mong pumarking, go! At mas mainam nga naisip ko na kung meron kang dalang mga tent, mas maganda yon kasi kung naubusan ka ng rooms, ay pwede kang merong matulugan. Bale, ito yung kanilang open cottage na 600 pesos po yan. So, bahala ka na kung saan mo gustong pumwesto. At kung naubusan ka man ng open cottage, ayun nga, mas maina meron kang tent na dala. Tapos, doon na lang kayo sa damuhan, tumambay, may dalang upuan, sabay maligo sa bukal. At dito nga, tumingin-tingin muna kami, mga bandang 5:00 na to, ng hapon, meron pang mga naliligong bata.
At kaya naman umalis na kagad kami kasi wala kaming dalang kanin, ulam. Kaya naman eto nga, di ba nagtanong ako sa inyo kung ano yung masarap na pagkain dito sa San Pablo, Laguna. Kaya naman nung nakakita ako ng sinaing na tulingan, bumili talaga ako. At itong kanilang pinagmamalaki na sinaing na bangus. Nasabi nila pati daw tinik ay talagang makakain mo. Kaya naman nung natikman ko to mga manay, talagang totoo nga ang chismis, napakasarap. Mura lang din yung order niya na 70 pesos lang kada isa. At ito nga, nag-ayos na kami dun sa aming open cottage na napili. So kung mapapansin nyo, ito lang yung mga nabili namin dahil nga inabot na kami ng gabi. At dito nga kailangan pagdadayo kayo, isang technique din na habang nandun pa kayo sa malayo-layo pa, mamili na kayo ng mga kailangan ninyo. Kasi dito, alas 6 pa lang, alas 7, wala na kayong mabibilhan. So ito yung mga nabili namin, soft drinks lang, tinapay, tapos nagpaluto kami ng pansit. Bumili kami ng kanin, pero ang kasarapan dito, napakamura ng bilihin dito, lalo ng mga pansit nila. At itong tilapia na 170 nga lang to, 1 kilo dito. Medyo mataas nga lang, siguro dahil dito nga namin yan sa loob ng resort binili. At ayun nga, kinabukasan, mga 5:30 AM ay lumabas na nga ako ng sasakyan. So dun kami sa loob ng sasakyan, natulog ng mga bata. At grabe, sobrang lamig. Kahit hindi mo buksan yung aircon ng sasakyan, talaga namang giginawin ka. Pero bilib ako sa mga bata rito. Kahit sobrang lamig ng tubig, to the max lumulublob sila. At ganitong oras nga yung naisipan ko na kumuha ako ng video para sa ganon, hindi pa ganon karami yung naliligo sa loob ng resort. At eto nga, bawat sulok na aking gagawa ng video ay talaga namang ang sarap sa mata. Napakaganda ng view, nakaka-relax. Ang sarap pagpicturan, pagtambayan, talaga namang matatanggal yung problema mo na nakawala ka sa bahay mo, yung sobrang init dito, marerelax ka. At hindi pa nga ganon karami yung tao, kaya naman kita nyo halos wala pang naliligo dito dahil nga maaga pa to. At may kita nyo lang yung mga bata na iilan-ilan na talaga namang biglang lublog kagad. Napakalinaw rin ang tubig kasi nga running water to mula sa bukal, kaya naman para sa akin safe siya na paliguan kasi talagang malinis na malinis. At hindi lang yan, dun sa bandang dulo, dito nga sa may falls na nakikita nyo, mababa lang dyan. Kaya kahit bata ay pwede dyan pumunta. Etong side na to, pwedeng mga bata ang maligo dyan kasi kita nyo naman, napakalinaw, ang linis kasi maya-maya may naglilinis po talaga. So bawal dito yung mga pet natin na pagalain, bawal din kumain. At the same time, kailangan yung mga gamit natin, kailangan ingatan din natin dahil hindi nila yun pananagutan. At may kita nyo naman, bawat pinupuntahan ko, may naglilinis talaga kasi iniwasan nila na malaglagan ng dahon o dumi yung paliguan. Then, napapalibutan nga pala to ng mga puno kung saan talaga, kaya hindi ka makakaramdam ng init sa katawan. Talagang feeling ko, parang kang nasa Baguio, alam mo yun, parang kang umakyat ng bundok. Then, ang sarap sa tenga ng ragasgas ng falls na talaga namang napakasariwa ng hangin. At dito nga sa may bandang taas, makikita nyo tong bukal na to na talaga namang grabe, ang gandang pagmasdan. Pwede ka ritong magbanlaw, tumambay, magpa-picture. Kaya naman sa pagpunta mo talaga dito, talagang masusulit mo yung binayad mo. At dun sa may bandang dulo, makikita mo yung grotto. At meron ka makikitang liguan na pwede sa pambata. Pero dito sa may bandang kaliwa ko ay malalim na yon na pwede sa mga matatanda. So ito nga makikita nyo talagang galing siya mula sa ilalim talaga ng lupa yung tubig na lumalabas mula sa bundok. At talaga namang yung ragasgas ng tubig, nakita nyo sobrang linaw. Dito nga sa pinapakita ko sa inyo, ayan, pang matanda na to. So dito pumapatak ng 6 feet to 4 feet yung lalim. So kailangan kapag dito nyo dadalhin yung mga bata, mas mainam na samahan po natin. Pero marami naman pong paliguan na para sa bata, kaya talaga namang mag-e-enjoy din sila. At may kita nyo, sobrang linis, linaw talaga ng tubig.
Ngayon, tapos ko na kayong itour sa baba, sa mga paliguan. Kaya naman, akyat tayo ulit dito sa taas kung saan may kita ninyo kung gaano karami yung mga tao na dumadayo dito. At ayan o, yung mga open cottage na meron silang mga dalang tent. Kaya yun ang kagandahan kung dadayo kayo rito at wala kayong mga room na na-book, mas mahina magdala kayo ng tent para makatulog kayo ng mas relax. Then mga bandang alas 5 pa lang ng madaling araw, marami na po rito ang pumupunta mula sa iba't ibang lugar, as in sobrang dami. Mas maraming naliligo dito sa umaga kasi nga, 'di ba, sobrang init sa tanghali. Kaya naman talagang sulit at talagang matatanggal yung init ng katawan mo. So ito yung mga room nila na ayan, meron silang open cottage sa baba na 2,000 po yan, good for 4 person lang. So 4 na tao lang yung pwede daw po dyan sa halagang 2,000 pesos. Then, eto nga, sinamahan ko ng aking mga anak, si ate, na talagang giniginaw daw siya. Sobrang lamig, mga manay, ng tubig dito, as in. Kaya sa mga mag-e-expect na akala ninyo hot spring, hindi po. Malamig po yung tubig nila. So, talagang kung talagang banas na banas ka, yung init na init ka sa katawan, gusto mo talagang ma-relax, eto yon. Then, kung napapansin nyo, marami na yung tao. So, yan na nga po. Dahil nga pumunta kami dito ay Sabado hanggang Linggo kami. So expect po natin pag mga ganong araw, marami po talagang naliligo dito. So marami po talagang sasakyan ng dumarating, mga tao na dumadayo mula sa iba't ibang lugar. At ayan nga, nakikita nyo sobrang daming tao. Pero ang kagandahan kasi, running water. At meron din silang lifeguard na nakaabang, lalo na kapag dun kayo tumatambay sa malalim na tubig. Then eto nga, makalipas ang ilang oras na pagbabad ng aking mga anak, so ayan, nag-decide na kami na umuwi. So dapat ang labas pa namin nito ay 4 PM pero alas 12 pa lang sabi namin uwi na kami kasi may pasok na yung mga bata bukas. At grabe, dahil nakikita rin namin na mas marami palang dumadayo dito ng mga ganitong araw. At kita niyo yan mula dun sa pinagpasukan namin kahapon, sobrang dami, ang haba. Kaya naman sa mga pupunta rito, advice ko lang sa inyo, mas mainam pumunta po kayo rito ng Lunes hanggang Miyerkules para naman mas masulit nyo at hindi ganon karaming tao.